Good morning po, June, at sa ating pong mga host. Ang tanong ko lamang po kasi may sakit po yung nanay ko sa ngayon. Kung mag-a-avail po ba ako ng PhilHealth, ano po yung matatanggap na benefits at kailan ko po kaya makukuha yung benefits po na iyon? Joven, anong sakit po ng nanay ho ninyo? Kailangan po siyang operahan sa kanyang, meron po siyang cyst. Cyst? Opo. Okay. Nandito po si Mona Acoba ng PhilHealth at siya po ang sasagot sa kinukonsulta mo, Mon. Yes, magandang umaga, Joven. Yung unang-una dun, Joven, tanong ko muna kung how old is your mother? Kasi kung nasa 60 years old na po yung inyong nanay, pwede mo na siya i-declare as a dependent kung kayo po ay member. Yung pangalawa naman, wala kasing instant availment sa PhilHealth, no? Kung kailan ka nagkasakit, saka ka lang magbabayad para maka-avail. Kasi meron tayong period para maka-avail ng confinement, no? So, kailangan natin ng 3 monthly contributions prior to the month of confinement bago ka maka-avail ng PhilHealth benefits. So, kung bagong member ka, meron kang at least na 3 buwan na waiting period bago ka maka-avail ng PhilHealth benefits. Pero meron tayong mga programa na nakalaan ito sa indigent program tsaka sa sponsored program na halimbawa kayo po ay miyembro kaagad dyan, may effectivity period. Tapos kung nasa loob ka ng effectivity period, agad-agad pwede mo magamit yung inyong PhilHealth benefits. So, ang tanong ko, Joven, kung ilang taon na po si nanay? 68 years old na po siya. Yun. So, pwede siya, qualified na siya maging dependent. So, hopefully, Joven, sana ikaw ba ay isang PhilHealth member, active PhilHealth member? Hindi po, kasi plano ko pa lang po kumuha. Meron kang kapatid na active member rin ng PhilHealth? Wala po. Yun, dun, kasi supposedly, halimbawang member kayo, pwede niyo i-declare yung inyong nanay bilang qualified dependent. So, ang magiging problema natin dito kasi meron tayong policy na kailangan meron kang 3 monthly contributions prior to the month of confinement. Siguro ang pwede natin gawin dito, kung talagang nangangailangan, ay yung programa nating point of care. Pero ito ay pili lamang sa mga ospital, no? Tulad sa Rizal Medical Center, pwede kayo lumapit doon at mag-apply kayo sa point of care. Yung point of care, yung mga members ng, yung mga non-members ng PhilHealth na kinakailangan talagang magpa-ospital and at the same time, tinitignan to ng ating local social welfare or ng ating DSWD kung talagang karapat dapat siya maging miyembro ng sponsored or indigent program. So yung point of care, meron tayong instant availment of benefits dito. So kung ang payo ko na lang sa inyo ay pumunta po kayo sa Rizal Medical Center, kasama yan sa ating programang point of care. Tapos i-check natin kung pwede siya enroll doon as bilang isang PhilHealth member.